Magandang araw sa ating lahat. Magluluto ako ngayon ng chicken burrito. I-share ko sa inyo ang aking recipe. Meron ako ditong giniling na manok. Nilagyan ko ito ng konting paminta at konting asin at sinalang ko ito hanggang sa matuyo ang katas nito. Ganito po yung texture niya. At dahil luto na, itatabi ko na muna ito. Sa isang kasirola, naglagay ako ng 3 cups na harina, kalahating kutsaritang asin, 1 kutsaritang baking powder. Hinalo ko ito ng mabuti at pagkatapos ay nilagyan ko ito ng 1 cup ng warm water at mantika at pagkatapos ay hinalo ko na nga po ito gamit na po ang aking kamay. Sa pagmamasa ng harina, kailangan po natin dito ng buong puwersa para mas mahalo po ito ng mabuti. At pagkatapos ko nga itong mamasa, binilog ko po ito ng ganito at naglagay ako ng tuyot na harina sa lamesa at nilagay ko na ito dito at pagkatapos ay hinati ko ito sa 8. 8 po talaga yung nagawa ko dito. 6 lang po yung naipakita ko dito kasi akala ko po ay sakto na po yung size niya. Pero na-realize ko ay masyado pong malaki yung pagkakabilog ko kaya ginawa ko po itong 8. At heto na nga po, binibilog ko na nga po ito isa-isa. At pagkatapos ko nga po ito mabilog lahat, nilagyan ko pa ito ng harina sa ibabaw. At pagkatapos ay tinakpan ko ito ng malinis na tela ng 1 oras. At pagkalipas nga po ng 1 oras, pwede na po natin itong i-roll isa-isa. Ayan, ganito lang po yung proseso ng pagro-roll ko. Kailangan po ay bali-balik ta rin po natin ito habang niro-roll po natin para pumantay po ito at walang magbukol-bukol sa gilid kahit po sa gitna. Habang niro-roll ko nga po pala ito ay nagpainit na rin ako ng kawali para ready na po ito kapag natapos na natin ang ating niro-roll. At eto na nga po, lulutuin na natin ang una nating na-roll. Sa pagluluto po nitong feta bread or burrito bread ay kailangan po ay mahina lang po yung ating apoy para hindi po ito masunog. At heto na nga po, naluto ko na po ito lahat. At tara na po, lalagyan na po natin ito ng palaman isa-isa. Kailangan po natin kasi itong kainin habang medyo mainit-init pa para mas ma-enjoy po natin ito. Heto na nga po yung mga sangkap natin, pinakita ko na nga po. Una ko na nga pong nilagay dito ay ang pepino. Sunod ko naman nilagay dito ay ang kamatis. Tinanggalan ko nga po pala ng buto yung kamatis kasi kapag kakain po tayo ng fresh na kamatis, kailangan po natin itong tanggalan ng buto para hindi po siya magtubig. At pagkatapos nga po nito ay nilagyan ko naman ito ng puting sibuyas at repolyo. Yung repolyo nga po pala, hiniwa ko ito ng maninipis at binabad ko ito sa asin at pagkatapos ay hinugasan ko ito mabuti gamit ang tubig. Ngayon naman ay nilagay ko na nga po dito yung niluto kong manok at pagkatapos ay nilagay ko naman yung mayonnaise. Pagkatapos po nito ay ginadgaran ko ito ng cheese. Ayan, mas masarap po kapag mas marami yung cheese kasi mas malinamnam po. At heto na nga po, pagkatapos ko itong gadgaran ng cheese, i-roll ko na po ito at pagkatapos ko po itong i-roll, pwede na natin itong tikman. At dahil tapos ko na nga pong lagyan ng palaman ng 8 peraso, 4 po kaming kakain dito, tagdadalawa po kami. Tara na po, kain na po tayo. Sana po ay nagustuhan niyo po ang video ito at sana po ay pakishare at pakiclick naman po ng aking ads on Reels. Maraming salamat po sa mga nanood hanggang dito sa dulo. Hanggang sa muli, paalam!